So ayun, hello po sa inyong lahat mga kaibon. Ayan, panibagong video, panibagong topic naman po tayo ngayon mga kaibon. Usapang ibon. Tapos ang magiging topic kasi natin ngayon mga kaibon ay kung paano nga ba parisan ang hen or ang matapang na hen sa African lovebird. So yun po yung magiging topic natin ngayon sa video na ito. So bali kumbaga magiging topic natin ito ngayon mga kaibon, kasi nung mga nakaraang araw nasa area po ako noon, and then may isa rin na may nakilala din ako na mag-iibon na hindi nga makapag-breed ng African lovebirds kasi napakatapang daw nga kasi nung African lovebirds niya na hen. So tinanong niya ako kung ano ang pwedeng gawin kasi hindi niya nga mabigyan ng kapares yung African lovebirds niya na yon na hen kasi nga sobra yung tapang. So di ba sa ating mga sa ating mga nag-aalaga ng ibon, alam naman natin ng African lovebirds na hen, napaka-territorial po niyan, lalo na po kung ang kasama niya sa breeding cage kumbaga baguhan pa lang sa kanyang paningin. So talagang aatakihin niya yun, so hahabulin niya yan, tutukain hanggang sa magkasugat yung ibon na yun. Minsan nga ang nagiging kausa pa nga po yun ng pagkamatay ng ibon, lalo na kapag nasa breeding stage na yung hen na na lalagyan natin or yung hen na paparisan natin so kapag nasa breeding condition na po kasi yun, tapos yung ipapares natin kumbaga bata pa, so mangyayari nun mga kaibon, bubulihin niya yun. Kasi kapag nasa breeding condition na yung hen, ang gagawin nun, ang yuyuko yun, tapos ibubukan niya yung pakpak niya. So side po yun na gusto niyang magpapatong tapos yung kak naman na ipinaris natin, lalo na kapag bata pa, so hindi niya pa naman alam lalo na kapag basal pa, sabihin natin na bagong salang pa lang yung kak. So hindi niya pa alam kung paano mag-breed o makipag-mate doon sa hen. So ang mangyayari noon, hahabulin niya yon. So nangyari na po kasi yun mga kaibon nung nagsisimula pa lang ako mag-alaga ng African lovebirds. Kumbaga ang sinimulan ko kasi mga kaibon sa pag-aalaga ng African lovebirds kasi may nakawala na African lovebirds, and then dumapo dito sa dito sa aviary ko. So sa madaling sabi, pumasok dito sa loob ng aviary hanggang sa nahuli ko na ngayon. Sa panahon na yun, hindi ko pa alam kung paano ko i-gender yung African lovebirds. So ang ginawa ko, nagtanong-tanong din ako sa mga ibang mga nag-aalaga ng African lovebirds dito, and then okay naman kasi kahit paano natutunan ko na kung paano mag-gender. So napatunayan ko nga na yung nahuli kong yun African is siya, babae siya, so hen and then ang ginawa ko nung mga kaibon, bumili ako ng kak, tapos nilagay ko sila sa isang breeding cage na may nest box. So siyempre kumbaga excited pa tayo kasi or excited pa ako noon kasi ang gusto ko nga makapag-breed kaagad ng African, kasi maganda nga yung
Kasi bago pa nga lang yun sa ano sa kumbaga dito sa ano sa aviary ko. So ang nangyari noon mga kaibon, hinabol niya lang ng hinabol yung kak. Kasi ang nabili kong ano noon kak, ano pa, basal pa nga lang or bagong isasalang ko pa lang. Tapos hindi ko alam yung ano, yung yung hen, matured na pala yun. So, ang ginawa ko noon kasi sinasaktan nga ano yung kak. Pinaghiwalay ko muna sila. Hindi sa, kumbaga hindi siya sa ano, sa double cage ano. Um, tig-isa silang ano, breeding cage na magkahiwalay. Kasi kung sa ano kasi mga kaibon, kung ilalagay natin sila sa double cage ano, tapos lalagyan lang natin yung gitna ng divider. So ang mangyayari nun mga kaibon, magkakasugat lang yung kak. Kasi kahit nasa magkabila silang ano, ang cage, kapag ka dumapo doon sa divider yung kak, ahabulin niya yun hanggang sa tutukain yung ano, yung mga paa ng kak hanggang sa magkasugat yun. So ang ginawa ko ng mga kaibon, kumbaga tigisa silang ano, cage, pero magkahiwalay sila, yung hindi sila magpapang-abot. Tapos 1 week ano, after 1 week, pinagsama ko sila ulit sa isang breeding cage. Ang ginawa ko noon, tinanggal ko muna yung ano, yung nest box. Tapos nilagyan ko ng ano, ng perch, or pinalitan ko yung perch na nandun sa breeding cage ng ano lang, yung medyo maikli lang, hindi yung ganong mahaba. Kasi kapag ka ano kasi mga kaibon, kapag ka mahaba yung ano, yung perch, ang nangyayari kasi ng mga kaibon ano, kung hindi naman mag-aaway yung mga ibon, andun sila sa ano, magkabilang dulo, so matagal magband. Kaya ang ginawa ko ng mga kaibon, pinalitan ko ng maiksi lang na perch. Tapos pinaliguan ko sila parehas. So yun ang ginawa ko ng mga kaibon. Tapos yung patuka na ano, na binigay ko, konti lang. So halos ano lang, kumbaga tansyado ko lang na maubos nila ng morning lang, ng umaga lang. So kapag kahapon, mauubos na yun yung binigay kong patuka. And then, nung kinabukasan, kasi siyempre gutom na yun, binigyan ko sila ulit ng patuka. So ayun, nakita ko na kahit pa paano, nagbaband na rin sila. Nakita ko ngayon, nagsusubuan na. So may pangyayari pa naman din na ano, na tinutukan nung hen yung ano, yung kak, pero hindi na katulad nung dati na halos talagang talagang patayin niya na yung kak. And then binigyan ko sila noon ng ano, nung kapirasong ano lang, yung mais, yung kapiraso lang na mais, yung kumbaga dun sa mais na yun napupunta yung ano, yung attention nila ano. So imbes na mag-away, ang nangyari nun, nandun sa mais, and then syempre dun sa cattle bone. And then nung na-obserbahan ko na ano, or na kita ko na nagbaband na sila, nagbilang lang ako noon ng 1 to 2 weeks. So hindi nga yun umabot ng 2 weeks. Nilagyan ko na yun ng ano, ng nest box. And kumbaga success ano, kasi nakapag-breed din ako noon kahit na ganun yung naging sistema ano, kasi matapang nga yung hen. So sa kumbaga dagdag tips lang ano mga kaibon, kung may ganun kayong ibon or African lovebirds na hen na matapang, so kung may ganito kayo na ano, na colony, or kung mas malaki pa dito,
ilagay nyo dito. Basta may mga kasama siya na ano na kak. Pero kailangan natin 'yun na obserbahan kasi minsan kasi mga ibon kahit na nasa ganito na colony, kapag ka matapang yung hen talagang nangahabol. So babantayan natin 'yun. So, obserbahan natin yung mga galaw nila. Baka sakali na makakuha siya ng kabanding dito sa loob ng colony nakak. So disclaimer lamang po mga kaibon, lahat ng yun ng mga sinabi ko patungkol sa kung paano natin bibigyan ng kapares yung African lovebirds na na matapang na hen kumbaga base lang yun sa alam ko sa pag-aalaga ng ibon. So sabi ko nga disclaimer lang sa inyo mga kaibon kung ano yung process na ginagawa nyo, kumbaga paki-comment na lang po para dun sa mga newbie or dun sa mga bago pa lang sa pag-aalaga ng African lovebirds. At least may share natin, kumbaga dagdag na rin sa kaalaman nila So yun lang po mga kaibon. God bless po sa inyong lahat and happy birthday po sa inyong lahat mga kaibon.